Dear Kuya Poy, kahit medyo huli man, hayaan niyo po akong batiin kayo ng Happy New Year, lalo na sa lahat ng bumubuo ng programang Heart to Heart sa 105.9 True FM. Ako po si Gina, 27 years old, mula dito sa Calamba, Laguna. Aaminin ko na agad sa'yo, Kuya Poy, isang taon na akong single. Meron naman akong mga manliligaw, pero nauuwi rin sa wala. Kasi kapag may nakikita ako na hindi maganda, ay pinapatigil ko na agad ang manliligaw ko. In short, ako po yung tipo ng babae na mabilis ma-turn off. Pero ngayon po ay meron naman akong masigasig na manliligaw. Na okay naman. Nafi-feel ko naman na talagang mahalaga ako para sa kanya. At ang pangako pa nga ng manliligaw ko ay magiging loyal partner siya kung magiging kami. Yan po ang benta niya sa akin. He is willing to take charge daw sa mga date namin kung sakaling matuloy kami sa pagiging magjowa. Pero ang main struggle lang na nakikita ko ay parang hindi siya pasok sa standards ko when it comes to financial stability. Sa totoo lang, Kuya Poy, mas malaki po o doble talaga ang kinikita ko kaysa sa kanya. At tanggap ko naman po na medyo maluho akong tao. Siguro, iniisip ko lang kasi in the future, kung sakaling ang maging kami, ay hindi niya makaya ang mga nakasanayan ko para sa sarili ko at maging cause din ito ng madalas naming pag-aaway. Kahit na gustong gusto ko man, mas prefer ko sana, Kuya Poy, yung guy na mas malaki ang kinikita sa akin. Kasi ayaw ko na uling maranasan, sa totoo lang, na nag-aaway kami ng dahil lang sa hirap kaming pagkasyahin ng perang kinikita naming dalawa. Kasi ganito, Kuya Poy, nanggaling na ako doon. Iyan po ang masakit na katotohanan. Nanggaling na po ako sa kinakapos talaga ng kita. Gusto ko rin sanang mabigyan ng magandang buhay and future ang mga magiging anak ko dahil ayaw ko pong maranasan nila ang hirap na dinanas ko noon dahil kapos po talaga sa pera ang mga magulang ko nung bata ako. Sa kabila ng ilan sa aking standards ay masasabi ko naman na mabait itong manliligaw ko at tapat naman po siya sa akin. Hindi ko lang alam kung sapat na nga ba yung ganoon. At dapat ay ako na lang ang mag-adjust sa sarili ko. Iyan naman po ang tanong ko. Kailangan ba ako o hindi? Kailangan niyang kumita na ng mas malaki kesa sa akin bago siya sagutin. Kuya Poy, maarte ba ako kung para sa future family na ang dahilan ko ngayon? Pakitulungan naman po ako. Maraming salamat po sa pagkakataong maibahagi ko sa inyong programa ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Gina. Napakinggan po natin ang kwentong ibinahagi sa atin ni Gina na katulad din naman syempre ng mga babaeng nililigawan ay meron talagang mga standards kayo para sa inyong mga manliligaw. Pangit naman yung walang-wala ka namang standards, 'di ba? Kahit sino na lang, 'di ba? Kahit ikaw ay bata o may edad na nililigawan, meron of course tayo mga standards na gusto natin na makapareha. Alam mo, Gina, hindi masama na mangarap ng magandang kinabukasan kasama yung pipiliin mong mapapangasawa at yung magiging pamilya ninyo. 'Di ba? Lalo na nga sa mga magiging anak mo. Hindi masama ha? O yung magandang kinabukasan ng pangarap mo sa kanila. Pero dapat na hindi mo rin ma-miss yung pinakamahalagang aspeto ng pakikipagrelasyon. Ito ba ay dahil gusto mo, mas malaki ang kinikita sa'yo dahil nakaranas ka nung kabataan mo na kayo ay medyo kinakapos talaga ng mga magulang mo. Of course, ayaw natin maranasan at gusto mo ngayon established talaga, financially established itong makakarelasyon mo.
Oo, mamimiss mo yung mahalagang aspeto talaga ng pakikipagrelasyon. Yan yung love. At yung love na yan, marami pang mga aspeto dyan. At sisiguraduhin ko sa'yo, oo, hindi pera ang nangunguna sa mga aspeto dyan sa pagmamahalan. Hindi yung itsura ng mapapangasawa mo. Hindi yung maganda nilang apelyido o yung mga pamana. Hindi. O ang tanong, ang trabahuhin mo sa ngayon, ito bang nanliligaw sa akin ay totoo ang pagmamahal? Siya ba ay honest? Siya ba ay loyal talaga sa akin? Masipag ba siya? O at kahit masipag, may maayos na trabaho. O diyan na yan uunti-unti, di ba? Malakas din ba ang loob kapag ka siya ay merong problema o talagang parang mabilis din siyang bumitaw at sumuko pagdating ng mga pagsubok? Diyan mo muna mas kilalanin itong jojowain mo pa lang eh. Hindi mo pa nga boyfriend, Gina. 'Di ba? So medyo dito muna ang tingin. O bago tignan yung nandun sa ikalimang kanto, ito munang unang kanto, 'di ba, ng ating paglalakbay. Diyan muna ang tingin natin, mas malapit 'yan, 'di ba? At yan pa lang yung kita natin, 'wag masyadong malayo. Although iniiwasan nga natin na tayo ay mapunta ulit doon sa kalalagayan na ayaw mo ng pagdaanan, yung kahirapan nung ikaw ay bata, kapag ka ikaw ay naghanap talaga nitong tunay na magmamahal sa'yo at ikaw rin naman ay willing mong ibigay ang buong pagmamahal at pagtitiwala mo sa partner na ito. I'm telling you, I assure you na alam mo, minsan mahirap na nga yung buhay, kakapusin kayo pero dahil sa love na yan, 'di ba, magiging madiskarte, magiging mas masipag, magiging ganado kayo, 'di ba, ang partnership ninyo. Parehas. Parehas kayo mag-a-adjust. Yun yung tanong mo kanina. Mag-a-adjust ka ba? Yes, partly. Kasi masyadong nandun na sa future. Malayo na. Milya-milya na. Hindi pa nga kayo nagiging magjowa. Just enjoy the journey. Wag muna doon sa pupuntahan ninyo. 'Di ba? Yung journey nyo together bilang magkarelasyon. Gina, kilalanin nyo pa ng gusto ang isa't isa at huwag mo namang husgahan ang isang tao nang dahil sa mas mababa ang kinikita niya sa'yo. Alam ko na meron kang takot. Alam ko meron kang insecurities. But then again, 'di ba? Magtutulungan tayo. Teamwork kasi ang pakikipag-boyfriend, pakikipag-girlfriend at lalo pa nga ang pag-aasawa. Hindi pa pwedeng yung isa lang ang sasalo ng lahat. Parehas kayo, babae at lalaki. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy, mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.